Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Pamasagli channel, a faith healer o sa Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos of videos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads, so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-rig-rig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of? For the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, God please give information para kung sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Okay, so this is something the Five of Pentacles. Some of you guys na nakakaranas yan ng financial crisis, financial loss. No, maaaring nga marami kang pinagdadaanan sa ngayon. No, ngayong linggong to, maaaring nga magdadala sa ito ng pagbangon. No, there's a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na makakalaya. No, sa kagipitan, sa mga kagastusan. And this is something guys with the Two of Pentacles. So maging balanse ka, physical and mental, emotional, and material. Kailangan mo maging balanse, no, sa paghawak at pag-manage ng pera. No, there's something decayment, no, ibig sabihin may mali sa sistema. No, there's something a new perspective or something new mindset. Now, baguhin mo na yung cycle, pananaw, on how to manage and control your money. So let's see what is traditional messages. And there's an everything is fine. So, kumbaga, feeling mo dito, okay ka lang. No, parang pilit mong nilalaban at pilin mong sinasabi na okay ka lang, but definitely hindi. So, there's something the Queen of Wands. By confident. Lakas mo loob mo, lakas mo pakiramdam mo. No, so let's see what is the Five of Pentacles. Represent what? Represent with a judgment. So, this is something a wake-up call. Parang ginigising ka na sa katotohanan na you need to pay attention. Know how to manage, how to control, know how to protect your money. No, kumbaga there's something to pay attention. So mag-ingat ka. No, kung paano mo pangangalagaan po protection ng mga pinaghirapan mo. And there's a Queen of Swords. Clear the boundaries. No, linisin mo, alisin mo yung magsisilbing blockages, bagahe, no, na magsisilbing pagkasira ng iyong finances. No, kailangan mo na makalaya at makawala dyan. What is the Two of Pentacles? Represent with the Temperance. So this is something perfect timing for you. Ito na yung panahon ng pagkakataon, no, para maging balanse ka na. Na magising sa katotohanan, na mali na yung ginagawa mo. No? Mali ka na kung paano ka mag-manage and mag-control lang yung mga pinaghirapan. Masyado ka nang mabait, no, para abusuhin ng mga taong nasa paligid mo. So let's see what is the Hangman. Represent what? The Hangman reverse represent with the Queen of Cups, emotional killing. Magiging kalmado ng pakiramdam mo dito, na mawawala na yung tension, mawawala na yung something disappointment, no, lahat ng mga bagay na ito unti-unti mo nang matatanggap, no, babaguhin mo na yung mga bagay na hindi mo naman akalain na ganun yung nagiging outcome. Let's see what is everything is fine. Represent with the Moon card, that's what reveal, na malalantad na talaga na, kumbaga, hindi mo na pala kaya. No, parang, ano man yung mga bagay na nangyari na pilit mong kinakaya, pero ngayon, parang bibitaw ka na. No, dahil hindi mo na kayang, kumbaga, i-manage pa or i-control yung situation. No, dahil parang ano to na sobrang ka sa awa, na parang naawa ka, no, kaya naging naabuso ka rin, no. So let's see what is the Queen of Wands. The Queen of Wands represents with the Eight of Wands. So there's a past communication in a past moment. Dito bibilis ang takbo ng sitwasyon. Magbabago na ang sitwasyon, kailangan mo lalakasan ng loob mo. Natatakot ka kasi na may masabi sa'yo, may mga marinig ka na kung ano-ano, kailangan tapangan mo, labanan mo ng takot at pangamba. What is the Five of Pentacles? Because the Judgment. So, reference with a full card for leap of faith. So, kailangan mo maging matapang, maging malakas, no? There's just something a new beginning coming in for you. Babaguhin ito ang bagong eksena mo kung babaguhin mo how to manage and control your finances. What is the Six of Swords? Because the Queen of Pentacles.
The Queen of Swords, sorry. There's an Ace of Swords with a breakthrough, magtatagumpay ka kung lilinisin mo yung nasa hanay mo. Na magbibigay itong katagumpay sa ito kung alam mo sa sarili mo yung Jones mo. What is the Two of Pentacles and the Temperance? Represent with the Seven of Cups. Now, there's something guys with a lot of opportunity coming in for you. Maraming oportunidad na papasok dito. Kailangan mo maging balance, how to manage, how to choose, no, your battle. No, kung alam mo dapat yung pipiliin mong laban. No, hindi pwedeng sunggab na sunggab, hindi pwedeng ura-urada. What is the Kingman in reversal because the Queen of Cups? There's something that you need to pentacles with a focus. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Alam mo nyo man nagbibigay ng growth and expansion sa'yo, just focus of what you're doing. What is then everything is fine because that moon card? Reversing with a 4-1 something celebration. Unti-unti ka na rin makakaranas sa celebration. No, there is something commitment. And there's a 4-1 something at twin flame energy. No? Some of you marireveal to lahat. No? Some of you may magpo-propose. Some of you mayroon dito nga amen. Some may magko-confess. No? Some of you guys na magkakaroon talaga ng higher level of commitment. What is the Queen of Wands? Because the 8 of Wands. Represent with the 9 of Wands. Unti-unti ka na makakalaya at makakawala dyan. No? Some of you makakapag-travel ka. Some of you hinihintay mo message, phone call, maaaring dumating na. Nalakas naman ang loob mo. The more na confident ka sa ginagawa mo, the more na magsasucceed ka. So let's see what is the additional message for the outcome. For the outcome is the 3 of Swords. There is a lot of pain. No, there is a lot of disappointment. No, ito yung kailangan mo nang tanggalin at alisin. No? Kung natatakot ka masaktan, natatakot kang may masabi, no, kailangan mo nang baguhin yung pananaw mo. Disconnect from the world. So let's see what is additional messages. And this is something the 4 of Swords, something rest. No, kailangan mo ipahinga yung utak mo. You're feeling exhausted. You're feeling drained not because of this situation. No, masyado na mabigat yung iniisip mo. Kailangan mo na palayaan at pakawalan yung sarili mo sa lahat ng bagay na yan. And there's a 6 of Wands for a victory is yours. Magtatagumpay ka, kailangan mo lang maging balance. No, hindi pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take lang ng take. There's something give and take, no? What is additional messages? So there's a sign of complete happiness. So at the end of the time guys, magiging masaya at magiging maligaya ka. No, huwag kang mag-alala, kumapit ka lamang, no? Lahat ng mga bagay na ginagawa mo, maaaring magtagumpay ka, mag-succeed ka dyan, basta yung emotion mo ay kalmado. What is additional messages? Represent with the 7 of Wands that you are being protected. Now, protektado ka naman daw, protection at pangalagaan mo lamang ang sarili mo. Minsan kasi nagkakaroon ng self-sabotage that because of our action, no? Dahil sa desisyon, dahil sa kilos at galaw natin. Kasi alam naman na nating mali, pinipilit pa natin. Alam naman na natin na masasaktan tayo, nilalaban natin. No? So, let's see what is the Queen of Wands because the 8 of Wands and the 9 of Wands. For the outcome, represent with the Star card. So, there's something recovery and healing. Unti-unti rin yan. No, hindi mo man maramdaman sa ngayon, pero unti-unti ka na makakalaya sa na minsan nang naging bangungot. Minsan na nagbigay ng sakripisyo at paghihirap sa'yo. Huwag ka mag-alala, makakalaya at makakawala ka dyan. So let's see. Mag-proceed naman tayo for the finances and career represent what? So let's see and watch this. Finances and career represent what? Represent with the Page of Cups. No, listen to your intuition. So, makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa nararamdaman mo, how to control and manage your finances. And there's a Sun card with a pure positive outcome. Na magiging positibo at magiging maganda kalalabasan dito, mas magiging mayabong na ang negosyo, trabaho mo. No, lalakas at lalago yan. There's a 6 of Pentacles. So, what is the perfect key? No, what is the perfect key? Susi. No, paano mo mapagtatagumpayan yan ay maging balanse. No, kailangan mo maging balanse para magtuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa'yo. No, masyado ka kasi ditong naabuso. What is additional messages? So, there's a death card with an end again in your beginning. Kumbaga magwawakas na. No, para makabangon ka na. Mawawakas na yung mga bagay na nangyari sa'yo. No, yung mga kalungkutan, kagipitan, unti-unti na yung maglalakaw. Magta-transform ka na for being a new version of yourself. Nakababaguhin na kung sino ka talaga. Now, there's a time of story that reverse something on a freedom from sabotage. Na makakalaya at makakawala ka na sa mga taong sumasabotage sa'yo. Kung papalayain mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan. And this is something the 5 of Wands. So, kasi sila ang nagbibigay komplikasyon, sila yung nagpapalungkot ng buhay mo. No? Totally down. There's something toxic family, toxic relatives. So, let's see what is additional messages now pagdating sa love life. There's an Ace of Pentacles, there's a big shot and big money coming for you. Pagdating sa buhay pag-ibig, there's a something partnership.
Na meron din talaga dito na magsasama at maaaring nagtutulungan. And there's a devil card. Maaaring, kumbaga may gumagawa sa inyo dito gayuma or black magic sa inyong dalawa. Kaya para malasing kayo. No, para malasing kayo. There's a Ten of Pentacles with something, magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. And there's something, long-term success. No, long-term partnership. Ganon. So, ibig sabihin dito, kailangan mo lang talagang pakawalan to nagbibigay negatibo. Ang ganda ng, ang ganda ng pinaka, forma ng barahan na there's something a big shot and big money and there's a long-term. But, there's something, parang palaman. No? Parang napagkagitnaan siya ng isang negatibong mundo. No, na kumbaga na sa negatibong mundo ka na kailangan mo makawala para maging successful and mag-succeed ka sa lahat ng gusto mo. The King of Wands, lagi mong titingnan ng kahihinatnan. Look at the bigger picture of yourself. No, tignan mo na baka hindi na ikaw yan. No? Masyado ka nang nakakulong dyan sa sitwasyon. There's a high for lesson learned. Matuto ka na. No, matuto ka ng pakawalan yung sarili mo. Nasa harapan mo yung susi, ayaw mo lang gamitin ng wasto at tama. There's a King of Pentacles with a practical insecurity. Maging secure ka pagdating sa finances mo and even your love life. No? What is additional messages pagdating naman tayo sa kalusugan? Sa kalusugan, there's a Magician for manifestation. Na magiging maganda at maayos ang iyong kalusugan. And there's a Three of Pentacles. Kailangan nyo lang makipag-ugnay, makipag-usap na maayos, makipag-collaborate. Isa sa nagbibigay nito yung stress nito dahil may mga bagay na nawala na iniisip-isip mo. Kaya naaaring ang dami tumatakbo sa utak mo, nag-overthink ka. And there's something, a good news coming in for you. May magandang balita na paparating. No, at the same time, there's a sign about something verdant. No, isa to sa nagbibigay bigahe at obligasyon. Problema sa iyo ay yung obligasyon. No? And there's something, the Nine of Pentacles, na maging secure at maging mahinahon ka. You're also provider, of course, yes. No, kaya pero kailangan marunong ka mag-manage, no? Hindi naman sa lahat ng bagay, ganun ang gagawin mo. So, kailangan mo nang dumistansya at kumawala sa ganyang mga scenario. So, let's see what is additional messages tayo para malaman naman natin yung mensahe sa'yo with the magical fairy messages, and there's a lot of advices. And also, mag-isip na kayo ng questions nyo regarding with a pick a card, yes or no. No, nandun yung sagot sa 1 or 2 or 3. Pipili ka doon. So, antabayanan mo at subaybayan mo, and let's watch this. Magical fairy messages represent what? Okay, so let's see. There's a business venture. Some of you guys know, magkakaroon dito ng business venture, new opportunities, new job, new business venture, and this is something, guys, with that your wish is granted. Wow, matutupad yung mga pangarap mo dito. Ito na yun. No, at the same time, guys, there's something you desire is within reach, no? Talaga lahat ng mga inaasam, pinapangarap mo ay maaaring makakamtan mo na. Diba? At papabor din sa yung sitwasyon, huwag kang mag-alala. So, let's see what is a yin and yang. Oracle card represent what? And represent with an ego. No? There's something in vanity and pride. No? Ibig sabihin dito na kumbaga papakawalan na dito yung ano mo, yung something drama, no? And there's something unity, na may pagkakaisa dito. No? May mga bagay na pagkakasunduan dito at maaaring magbukas sa'yo ng panibagong chapter. And there's something, a dream, message and dreams. Maraming mensahe na paparating or may mga mensahe na pinapahiwatig sa'yo na dinadaan sa panaginip mo. So let's see what is the synchronicities represent what? And there's a ready. So kailangan mo na maghanda. No, magbabago na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. There's a something gentleness, na kailangan mo maging makinahon, maging kalmado. No, there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. No, ibibigay at ipagkakalob na sa iyo ng langit. And of course, this is something fighter of the lost things. So, may mga bagay dito na wag mong hanapin yung mga bagay na wala. No, kailangan mong tanggapin yung katotohanan na may mga bagay na lililisan, may mga bagay na inaalis. No, but this is something, an opportunity to appreciate things, no? Doon mo kasi makikita kung paano mo pakakalagaan yung isang bagay kapag nawala na, no? What is the romance for a Mystic Love Oracle deck? Represent with an self-esteem. So, kailangan mo i-boost to. Alisin mo yung inggit at ngit-ngit sa puso mo, ha? And of course, there's just something unexpected all of the sudden. So, may mga bagay na bigla ang magbabago sa isang iglap lang.
No, at the same time, there's something him with a masculine energy. Meron dito masculine energy na maaaring, kumbaga, you are dealing with this masculine energy. Or either, cross-watcher out there, you are also a masculine energy or you are dealing with a masculine. So, let's see what is an eagle's number represent what. And there's a 999 for a lesson learned. Oh my God, kailangan mong matuto. No, kailangan mong pakakatandaan na lahat ng mga bagay na nangyari sa nakaraan ay maaaring maulit-ulit kung hindi ka matututo sa mga leksyon na mga pinagdaanan mo. Diba? Ganun talaga yon. Take stock of your accomplishment and how you arrive at them. This is a reminder to maintain optimism and drive towards your goals. Maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back. You made it. And the rewards goes to you. Diba? Kumbaga magtatagumpay ka kung matututo ka sa lahat ng leksyon at lahat ng mga bagay na naging resulta ng actions mo or your decision. So let's see what is a money matter represent what. With a money matter represent with an opportunity. At maraming oportunidad na papasok dito. No? Changes is a coming just in the time. No? New job opportunities, change of the workplace, and business trip. There is a lot of changes about dito sa finances mo. No, babaguhin talaga ang sitwasyon. Magkakaroon ka na, there's a lot of opportunity, there's a lot of business venture, no, there's a lot of partnership. So let's see what is the shadow works represent what. Shadow works represent with addictions, healing, liberations, and support. Now, some of you know, yung pagiging greedy natin o yung gusto natin makamit na paulit-ulit, minsan hindi natin nakukuha. So, kailangan natin matuto sa lahat ng leksyon na kailangan mong kumalma despite of any negative consequences na nangyayari sa atin. Kailangan natin na, kumbaga, pakawalan yung mga negativities na yan. Na kailangan mong pakawalan yung mga disappointment kasi para magtuloy-tuloy yung maganda kapalaran sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na kung alam mo hindi mo makuha, just fine, no? Kumbaga maghanap ka ng other way or something na alisin mo yung mga bagay luho, no? Yung vision na nagsisilbing negatibo sa buhay mo. So let's see what is a clarifying for love situation. Alapin natin kung anong ganap mo pagdating sa buhay, pag-ibig. And there is an icy goodbye amidst unclear paths and frozen moment. The hardest choice is living for clarity. So, kailangan mo ng pakawalan. No? Kailangan mo ng mas maliwanag na paraan para makalaya ka na sa mundong ginagalawan. No? May mga bagay kasi na kailangan na mas kumbaga, umalis ka sa situation na alam mong hindi na nagwo-work. No? Hindi na nagiging maganda yung takbo at hindi na nagiging maganda yung estado ng inyong relasyon. No? Kaya kailangan mo na pakawalan, lumayas, at magpakalayo-layo kung maaari lamang. So, let's see what is a clarifying for life situation. Anong ganap po pagdating sa buhay mo? And there's something hidden key. No? Put things together piece by piece to reveal the bigger picture. No? Ibig sabihin dito guys, no? Kumaga, unti-unti mo na makikita yung magiging kahinat na nito, hanapin mo yung mga bagay na nakatago sa loob mo or sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin dito, malalaman mo yung susi, malalaman mo yung tamang daan or tamang pamamaraan para makalaya ka dyan at para makompleto mo yung mga bagay na ninanais mo. And this is something guys with a breakthrough at magtatagumpay ka talaga, huwag kang mag-alala. Navigate life many twists and turn with an elegance and resilience. No? Kung may pagtsatsaga, may nilaga. Ganun yon. No? Kung gusto mo magtagumpay, kailangan mo magpursige at kailangan mong magpatuloy ng may lakas ng loob kahit na natatakot at nangangamba ka. No? What is what lies beneath with a hidden future? Represent with a getting played, manipulation, and lies control. No? Kailangan mo naman kumawala dyan sa mga tao nagmamanipula sa'yo. Sa mga tao nga nagbibigay negatibo sa buhay mo. Some of you nilalaro ka, pinaglalaroan ka. No? Talagang ginagawa ka ng eksena para mapaikot ka nila. No? Alam nila na wala kang sariling disposition at alam mong bumabase ka sa kanilang mga opinion. So let's see what is the what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay? What path of the light? Sorry, what is the path of the light represent what? What is the path of the light represent with an energetic actions, no?
I focus on my heart and take meaningful action is the present moment for things I cannot change. I release them, placing into trust in God plan, it's surrendering I find peace and empowerment. So see, alam mo sa sarili mo, naniniwala ka na nandito ang ating Panginoon, nandito ang ating mga gabay na pinuproteksyonan, pinapalaya ka na sa mundong punong-puno na negatibo. Now, this is something a yes or no pick a card. Pumili na kayo ng sagot dito, guys. Kailangan nakapag-isip na kayo na questions, ha? So, let's proceed na tayo with the number 1. Yes or no, pick a card. Ito na yung number 1 na sagot sa tanong mo. Handa ka na ba? Dahil ito na ang number 1. There's a yes, no? Feel right, good idea, aligned with your values, no? Kumbaga, sinasabi dito na tama yung nararamdaman mo, no? Tama yung iniisip mo, no? Dahil sa tamang direction ka, na sa tamang pag-uugali ka. No, alisin mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa iyo. Alam mo sa sarili mo kung paano mo puproteksyonan yung sarili mo. Pero anong nangyayari kasi dito, no? Nagkakaroon ng self-sabotage dahil bumabase ka sa idea ng ibang tao, sa opinion ng ibang tao. So kailangan na pangalagaan, proteksyonan mo to. There's a number 2 with a no. No, feeling out of the sync, not compatible with you. No, may mga bagay na hindi compatible at hindi talaga appropriate sa iyo. No, kaya kailangan marunong ka dumistansya sa mga bagay na alam mong hindi ka swak dun sa bagay na yon. Hindi ka para dyan. No, umiwas ka na. Masasaktan ka lang. Mahihirapan ka lang. And there's something I know again, it's just fork up a real time in the behind. So, see, may mga bagay dito na, kumbaga, kailangan mo maging realistic, no? Maging totoo at maging, kumbaga, maging tapat at maging totoo sa sarili mo. No? Na alam mo nang inaabuso ka, kailangan mo nang lumayo at magpakalayo-layo at kailangan mo nang tumigil, no? Alam mo na yung totoo pero kumbaga kailangan magpaka-totoo ka sa sarili mo. No, hindi ka dapat bumabase sa mga taong sa mga sasabihin ng ibang tao sa iyo, sa mga taong kumbaga hinuhusgahan ka, no? Kasi ang nangyayari kasi dito, guys, no? Kumbaga pinipilit mo kasi, no, na kumbaga, tulungan yung isang bagay na parang nahihirapan kang tanggihan. No, kaya kailangan mong ilaban, kailangan mong humindi, hindi puro oo. No, hindi mo dapat iniisa isang bagay na alam mong hindi naman para sa iyo, no? Lalo-lalo na sa isang bagay na alam mong nasasaktan at nahihirapan ka na, bakit ka magi-stay para diyan? No, bakit mo papahihirapan yung sarili mo? So, this is something, a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of. For the sign of Aries. So, Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, comment down below kung anong number ang napili niya para malaman natin kung anong naging sagot sa iyong tanong. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos of the request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.